Isang hamak na delivery rider lang ang nakakalam kung paano ihak ang isang system na kahit ang aming mga pa-HD ay hindi magawa. Kinaumagahan ng araw na iyon, isang fintech company sa Silicon Valley ang malapit ng bumagsak. Ang yaman ng 300 milyong tao sa buong mundo ay naka-encrypt at nakalock at isang code na hindi kayang basagin ng 12 eksperto mula sa Stanford sa loob ng 3 araw. At sa sandaling iyon, isang 26 anyos na Pilipinong lalaki na nakasuot ng dilaw na uniforme ang delivery rider ang mahinang naksalita. 5 minuto lang, kaya ko nang isolve yan, nagsimula ang isang di inaasahang pakbabaho. Ang kwento ngayon ay mula kay Jose Reyes. Binuksan ni Jose ang screen ng kanyang cellphone. Isang order ang lumitaw sa delivery app. Apex Fintech Solutions HQ, 12 na sandwich. Distansya, 3 kilometers. Delivery fee, $12. Walang pag-aalinlangan, pinindot ni Jose ang accept button. Ito na ang kanyang ika-47 na delivery sa araw na ito. Habang pinaandar ang kanyang motorsiklo, inisip ni Jose, ang kailangan kong kitain ngayon, 200. Ang kinita ko na, 173. Konti na lang, konting kayot pa. Naku, ano kaya ang pakiramdam ngang mag-deliver sa ganitong oras ngang madaling araw? Ang nga kamay ni Jose ay magaspang at bita-bita, isang peklat na iniwan ng pagmamaneho sa gitna ng taglamig ng hindi naksusuot ng guwantes. Kupas na maong, isang hudya na may gamant sang langis, at sirang sapatos na may butas sa sulas masyadong pagod tingnan para sa isang 26 anyos na binata, ngunit ang mamata ni Jose ay nananatiling matatag. Pagdating sa harap ng sandwich shop, inilagay ni Jose ang order sa kanyang insulated bag. Kinausap siya ang matandang may-ari. Jojo, magdamag ka na namang bumiyahe. Kumain ka na ba? Opo, wag po kayong mag-alala. Isang kasinungalingan. Huling kumain si Jose ay kahapon pa ng tanghali, ngunit mas komportable para sa kanila ang ganitong sagot. Na kunwari ang matanda na hindi alam ang pagsisinungaling ni Jose at inabutan siyang isang basong mainit na kape. Heto, inumin mo muna bago ka umalis. Yumuko si Jose bilang pasasalamat at muling sumakay sa kanyang motor. 10 minuto lang ang biyahe papuntang Apex Fintech. Tinahak ni Jose ang maulap na kalsada. Tumatagos ang malamig na hangin sa kanyang baga, ngunit hindi niya binagalan ang takbo. Kailangan niyang magmadali para makakuha agad ng susunod na order. Kayo, kung nasa sitwasyon niya kayo, ano ang isipin ninyo? Isipin ninyo ang nararamdaman ng isang 26 anyos na binata, mag-isang tumatahak sa kadiliman, sa isang banyagang lupain. Dumating si Jose sa harap ng Apex Fintech Heikin ng 4:23 AM, karaniwan, sa ganitong oras, dapat ay walang tao sa lobby. Ngunit iba ngayon, ang buong lobby ay maliwanag at abala ang mataong naka-Amerikana. Dala ang kanyang insulated bag. Pumasok si Jose. Pinigilan siya ng security guard sa front desk. Bawal ang delivery. May emergency sa kumpanya. Ipinakita ni Jose ang screen ng kanyang cellphone. Pero naghihintay po ang umorder. Bumuntong hininga ang guard at ginamit ang kanyang radyo. Ilang sandali pa, sinabing umakyat siya sa 3rd floor. Nagtungo si Jose sa elevator. Pagbukas ng pinto, nakaramdam siya ng kakaibang tensyon. Ang buong 3rd floor ay magulo. May mga grupo ng tao sa bawat conference room at may isang sumisigaw sa telepono. Sa tabi ng coffee machine, may mga engineer na mukhang babagsak na sa pagod. Nang iabot na sana ni Jose ang mga sandwich, biglang bumukas ang pinto ng isang conference room. Isang lalaki ang naghagis ng laptop habang sumisigaw. Hindi, pumalya na naman. Sino ba ang gumawa ng kode na to? Isang lalaking nasa mid 30s na may hawak na muk na may logo ng Stanford, mamahaling relo, at plansadong suit. Siya si Brad, ang Chief Technology Officer, CTO, ng Apex Fintech. Hinarap niya ang mga engineer sa loob. 6 sa inyo may PhD sa MIT, 10 galing Stanford pero hindi ninyo tumasolve. Sayang lang ang mahal na tuition ninyo. Inilapak ni Jose ang ma-sandwich sa mesa at tahimik na sanang alis. Ngunit sa sandaling iyon, isang linya ngang kode sa screen ng conference room ang nakakuhang kanyang pansin. Natigilan si Jose.
Tinitigan niya ang screen. Encryption, blockchain code, rainbow table reverse lookup, complex hash function structure. May mabilis na umikot sa isip ni Jose. Nakita na niya ang istrukturang ito dati. Hindi lang nakita, kundi personal niya itong nasolve. Nang hangin le remote sa DEFCON Manila Cybersecurity Conference, ito ang pattern na hinamit ng isang kilalang grupo ng hacker mula North Korea. 70% itong makatulad. Hindi na malayan ni Jose, lumabas sa kanyang bibig ang mga salita. Kung ganyan ang structure, kayang isolve yan sa loob ng 5 minuto gamit ang rainbow table reverse lookup. Natahimik ang buong kwarto, lahat ng mata ay napunta kay Jose. Isang delivery boy na may insulated bag, hoodie na may mansa ng langis, sirang sapatos. At mula sa bibig ng taong iyon, narinig nila ang salitang rainbow table. Dahan-dahang lumingon si Brad kay Jose. Anong sabi mo? Natauhan si Jose at napaktantong nakamali siya. Dapat ay nag-deliver lang siya at umalis. Pasensya na po. Nakamali lang po yata ako. Yumuko si Jose at akmang aalis. Ngunit hinarangan siya ni Brad. Sandali, sinabi mo rainbow table, di ba? Saang universidad ka naktapos? Hindi makasagot si Jose. Naging malamig ang tingin ni Brad. Isang delivery boy na walang degree ang makso, solve sa problema na kahit 12 PhD mula Stanford ay hindi kaya? Wag mo kong lokohin. Itinaas ni Brad ang kamay para tawagin ang security. Ilabas ninyo ang taong to. 2 guard ang humawa sa braso ni Jose. Hindi na siya pumalag. Mas mabuti nang magpadala na lang. Habang dinadala palabas, nakayuko si Jose. Narinig niya ang boses ni Brad mula sa conference room. Isang hamak na delivery boy lang, nakikialam pa sa trabaho natin, nakakainsulto. Napatiimbagang si Jose. Bumaon ang kanyang makuko sa palat. Isang hamak na delivery boy lang. Tumusok ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Kayo, naranasan na ba ninyong maliitin dahil sa inyong panlabas na anyo kahit na may kakayahan kayo? Kung marahil ay may intindihan ninyo ang nararamdaman ni Jose ngayon. Itinulak ng guard si Jose palabas ng lobby. Sa susunod, mag-deliver ka lang at umalis. Huwag ka nang magsasalitang kung ano-ano. Tumango si Jose at sumakay sa motor. Habang pinaandar ito, nilingon niya ang gusaling Apex Fintech. Nakniningning pa rin ang mga ilaw sa bintanang 3rd floor. Kaya ko yung isolve sa loop lang ng 5 minuto. Inalis ni Jose ang isiping iyon. Wala siyang pakialam. Isa lang siyang delivery rider. Nawala ang kanyang motor sa gitna ng maulap na kalsada. Ngunit hindi alam ni Jose, sa isang sulok ng conference room, isang batang babae ang nakatingin sa kanyang likod. Sa kanyang ID, nakasulat Emily Garcia, Junior Engineer. Hindi niya malilimutan ang mga salitang binitawan ni Jose. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang ika-47 na delivery, umuwi si Jose. Kung matatawag ngang tahanan ang tinitirhan niya, isang maliit at luma na basement room sa labas ng San Francisco. Walang bintana, tanging ingay lang ventilador ang maririnig. Renta, 550. Ito ang pinakamurang lugar na kaya niyang bayaran. Inihagis ni Jose ang susing motor sa mesa at humiga sa kama. Masakit ang buong katawan niya. 16 na oras siyang bumiyahe nang walang pahinga. Ang kinita niya ngayon, 213. Nalampasan niya ang target. Tumunok ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa Pilipinas. Ang kanyang nanay-nanayan. Nag-atubili si Jose bago sagutin. Hello? Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Ngunit mas mahina ito kaysa karaniwan. Nay, si Jose po ito. Anak, Yoyo, kamusta ka na? Okay lang po ako, Nay. Kayo po? Nakapunta na po ba kayo sa ospital? Katahimikan. Jojo, anak, nanginginig ang boses ng kanyang ina. Okay lang kahit sa susunod na buwan na lang ang treatment. Nag-alala ako sayo, baka masyado ka nang nahihirapan. Nanlamig ang dibdib ni Jose. Ano pong sinasabi ninyo? Sabi pong doktor, kailangan ninyong gawin yan ngayong buwan. Hindi, anak. Tinanong ko na ang doktor, okay lang daw na i-delay ng 1 buwan. Alam ni Jose na nagsisinungaling ang kanyang ina. Hindi maaring i-delay ang chemotherapy.
Ginagawa lang itong kanyang ina dahil ayaw siyang pahirapan. Nay, huwag po kayong mag-alala, kumikita po ako. Ipadadala ko po ang pera ngayong linggo. Anak, huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Okay lang ako. Opo, Nay, mag-ingat po kayo lagi. Pagkababang tawag, tumitik si Jose sa kisame. Kayo, naranasan na ba ninyong may kailangan kayong gawin para sa pamilya ninyo pero pakiramdam ninyo ay kulang ang kakayahan ninyo? Ang bigat ngang pakiramdam na iyon ang dinaranas ngayon ni Jose. Bumangon siya at binuksan ang drawer ngang kanyang desk. Sa pinakailalim, may isang lumang kahon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may isang litrato. 2021 DEFCON Manila Cybersecurity Conference. Sa entablado, hawak ng 22 anyos na si Jose ang isang tropeo. Sa tabi niya, ang kanyang ina na may malaking ngiti. Hinaplos ni Jose ang litrato. Noong nga panahong iyon, perpekto ang lahat. Kahit hindi siya nakapagtapos ang kolehiyo, ang galing na natutunan niya sa sariling sikap ay nakdala sa kanya sa pandaigdigang entablado. Umiyak sa tuwa ang kanyang ina sa pagiging proud sa kanya, ngunit pagkatapos nun, gumuho ang lahat. Ibinalik ni Jose ang litrato sa kahon at isinara ang drawer. Ang nakaraan ay nakaraan na, ngayon kailangan niyang mag-deliver. Bukas, sa makalawa at sama susunod na araw, humiga muli si Jose. Nang pipikit na sana siya, umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang boses ni Brad, isang hamak na delivery boy lang. Naktiimbagang si Jose at ipinikit ang mamata. Kinabukasan, 4:00 AM, muli siyang nagsimulang mag-deliver. 51, 52, 53 ang araw ni Jose ay napupuno nga numero. Bilang ng delivery, kinita, natitirang target, ang emosyon ay isang luho. 5:00 AM, ipinarada ni Jose ang motor at naglakad papunta sa sandwich shop. Ngunit may nakasabit sa manibela. Isang pirasong papel, binuklat ito ni Jose. Nakasulat sa malinis na pagkakasulat, talaga bang kaya mong isolve sa loop ngang 5 minuto? Magtiwala ka sa akin. Bukas, 4 AM, sa likod ng Apex Fintech, Emily, nilukot ni Jose ang papel at itinapon sa basurahan. Wala siyang pakialam, hindi na niya sasangkotin ang sarili sa ganitong magabagay, ngunit palaging natitigilan ang kanyang magahakbang. Habang pabalik sa motor dala ang sandwich, dumaan siya sa basurahan. Nakita niya ang lukot na papel, nilakpasan niya ito, sumakay siya sa motor at pinaandar. Ngunit pinatay niya ulit ang makina at bumaba. Naglakad siya pabalik sa basurahan, dinampot ang papel, at binuklat. Binasa niya ulit. Magtiwala ka sa akin, bumuntong hininga si Jose. Kayo, ano ang gagawin ninyo? Para sa isang taong minsan nang pinagtaksilan, gaano kahirap magtiwala muli? Nasa sangandaan ngayon si Jose. Inilagay niya ang papel sa bulsa at sumakay sa motor. Kailangan niyang magpatuloy sa pagde-deliver. Ngunit sa buong araw na iyon, hindi siya makapag-concentrate kahit habang nagde-deliver, pabalik-balik sa isip niya ang kode na iyon. Complex hash function structure, rainbow table reverse lookup, kaya niyang isolve sa loob ng 5 minuto. Sigurado siya. Pero ano ang halaga nito? Wala na siyang kaunayan sa mundong iyon. Kinagabihan, muli siyang binangungot. 2023, Maynila. Tinapik ngang kasamahan niyang si Marco ang balikat niya at tumawa. Jojo, pag naging successful itong project natin, palalakihin natin ang kumpanya at paghahatian natin. Nagtiwala si Jose kay Marco. Itinuring niya itong parang kapatid mula pa noong nasa ampunan sila. Nakasundo silang ipapaten ng magkasama ang firewall system na binuo ni Jose. Ngunit lingit sa kaalaman ni Jose, ipinapaten ito ni Marco sa ilalim ng pangalan niya lamang. At pagkatapos, idinamanda niya si Jose bilang isang manloloko. Gumawa pa siyang mapekeng ebidensya na naknakaw si Joseng perang kumpanya. Sa korte, walang nagawa si Jose. Kontrata, emails lahat ng ebidensya ay minanipula para paboran si Marco. Ang akusadong si Jose Reyes,
Napatunayang nakasala sa panloloko sa kanyang kasosyo at pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya. Nang marinig niya ang boses ng hukom, tumakbo si Jose palabas ng korte. At kinagabihan, naktungo siya sa NAIA. Sumakay siyang eroplano papuntang Amerika. Tumakas siya. Nagising si Jose mula sa bangungot, basang-basang pawis. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala kaninuman. Ngunit ang papel sa kanyang bulsa ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Kinuha niya ito at binasa ulit. Magtiwala ka sa akin. Akmang pupunitin ni Jose ang papel nang bigla siyang tumigil. Tumunok ang kanyang cellphone. Isang text mula sa Pilipinas. Bill mula sa ospital. Bayarin sa treatment ngayong buwan. 2,300,000. Due date. 5 araw. Tumitik si Jose sa kisame. 5 araw. Imposibleng makuha ang halagang iyon sa kasalukuyang kita niya. Aabutin ng 1 buwan kahit gaano pa siya magtrabaho. Ngunit paano kung bibigyan siya ng Apex Fintech ng reward? Bilang kapalit sa pagsolve ng code, umiling si Jose. Impossible. Paano siya tinrato nga taong iyon kahapon? Isang hamak na delivery boy lang, walang degree. Hindi sila magbabayad sa kanya. Ngunit narinig niya ang boses ng kanyang ina, Jojo anak, okay lang, kahit sa susunod na buwan na lang. Napakuyom si Jose ngang kamao. Hindi pwedeng i-delay. Ang kanser ay hindi naghihintay. 3:50 AM. Bumangon si Jose. Kinuha niya ang susingang motor. Papunta sa likod ngang Apex Fintech, kumakabog ang kanyang dibdib. Tama ba ang desisyong ito? O isa na namang daan patungo sa pagtataksil? Hindi alam ni Jose. Ngunit ngayon, wala siyang ibang pagpipilian. Para sa kanyang ina, susubukan niyang magtiwala kahit isang beses na lang. Sa likod ng Apex Fintech, sa ilalim ngang poste ngang ilaw, may isang babaeng nakatayo, mahabang buhok, nakasalamin, nakasuot ng simpleng jacket. Nang makita siya nito, itinaas nito ang kamay. Dumating ka. Ako si Emily. Bumaba si Jose sa motor at lumapit. Anong kailangan mo? Tinitigan siya ni Emily. Punong pagsusumamo ang kanyang nga mata. Talaga bang kaya mong isolve yon sa loob ng 5 minuto? Yung kode, hindi sumagot si Jose. Nagpatuloy si Emily. Malapit nang bumaksak ang kumpanya. Kung hindi natin masusolve ang code, sa loob ang 24 oras, bankrupt na kami. 7,000 na empleyado ang mawawalan ng trabaho. 300 milyong tao ang mawawalan ng pera. Tahimik pa rin si Jose. Nanginginig ang boses ni Emily. Ikaw lang ang makakagawa nito. Please tulungan mo kami. Tinitigan ni Jose si Emily. Sincere ang kanyang magamata. Walang bahit ng kasinungalingan. Dahan-dahang naksalita si Jose. Ipakita mo sa akin ang kode. Dinala ni Emily si Jose sa likod ng gusali. 4:20 AM. Wala ang guard sa pwesto. Ginamit ni Emily ang kanyang ID para buksan ang pinto. Sumunod ka sa akin. Dahan-dahan lang. Umakyat sila sa 3rd floor gamit ang fire exit. Walang tao sa pasilyo. Karamihan ay nasa conference room. Ang iba'y natutulog sa lounge. Dinala ni Emily si Jose sa isang maliit na cubicle sa sulok. Ito ang pwesto ko. Walang pupunta dito. Tiningnan ni Jose ang paligid. Isang mesa, isang upuan, isang computer. Isang simpleng espasyo para sa isang junior engineer. Binuksan ni Emily ang computer at pinaupo si Jose. Nandito ang code. Makikita mo kapag na-access mo ang company server. Umupo si Jose. Nang ilagay niya ang kanyang mga kamay sa keyboard, nakaramdam siyang pamilyar na pakiramdam. Mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ito ang unang pagkakataon na nakaupo siya sa harap ng isang maayos na computer. In-access niya ang server. Lumitaw ang code. Encrypted blockchain code, triple layered hash function, SHA, 256 AES RSA combined structure. Mabilis na sinuri ng mga mata ni Jose ang code. Tama nga siya. Ang pattern na ito, halos kapareho ng ginamit ng North Korean hacker group na nakita niya sa 2021 DEFCON Manila, ang mismong structure na binasag niya sa loob ng 5 oras noon. Dahan-dahang nagtanong si Emily,
Kaya mo ba talaga? Tumango si Jose. Medyo exaggerated ang 5 minuto. Sa totoo lang mga 4.5 minuto siguro. Nanlaki ang mga mata ni Emily. Talaga? Sa halip na sumagot, inilagay ni Jose ang mga daliri sa keyboard at nagsimula siyang mag-type. Ang mga daliri ni Jose ay sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. Ta-ta-ta-ta-ta. May ritmo para siyang isang pianist na tumutuktok. Ang kanyang madaliri ay mabilis at tumpak. Bumuhos ang makode sa screen. Ang Rainbow Table Reverse algorithm na siya mismo ang gumawa. Isang paraan para mahanap ang orihinal na key sa pamamagitan ng pagtrase sa hash function pabalik. First layer penetration initiated. SHA-256 encryption. Alam na ni Jose ang pattern. In-analyze niya ang entropy ng key value at ni-reverse trace ang seed value. 20 seconds elapsed. First layer breached. Pinipigilan ni Emily ang kanyang hininga. Isang berdeng checkmark ang lumitaw sa screen. Diyos ko, hindi tumigil si Jose. Pumasok siya sa ikalawang layer. AES encryption. Mas komplikado. Ngunit kabisado na ni Jose ang istruktura. Isa-isa niyang binuksan ang round keys ng block cipher. 45 seconds elapsed. Second layer breached. Nanginginig ang kamay ni Emily. Nagagawa mo nga. Nakatutok ang mamata ni Jose sa screen. Ngayon, sa isip niya, tanging kot lang ang naroon. Lahat ng pinag-aralan niya sa loob ng 11 taon ay sumasabog sa sandaling ito. Third layer, the final gate. RSA-2048, bit encryption, ang pinakamahirap na parte, ngunit alam na ni Jose ang sagot. Ang laging pagkakamali ng mga North Korean hacker ang pag-recycle ng seed value ng random number generator. Tinunton ni Jose ang pattern ng seed value. Timestamp-based predictable structure. Found it. 1 minute 50 seconds elapsed. Pinindot ng daliri ni Jose ang huling enter key. Sandaling nag-freeze ang screen. Kumakabog ang puso ni Emily at isang berdeng ilaw ang pumuno sa buong monitor. Decryption complete. Full system restoration in progress. 2 minutes 14 seconds. Sumandal si Jose sa upuan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Parang sasabog ang puso niya. Nagawa niya. Tinitigan ni Emily ang screen na parang hindi makapaniwala. At dahan-dahan siyang lumingon kay Jose. Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Jose. Tahimik lang siyang nakatingin sa screen. Kayo, ano ang mararamdaman ninyo kung pagkatapos itago ang tunay ninyong kakayahan, mapilitan kayong ilabas ito? Nasa gitna ngayon si Jose ng komplikadong emosyong iyon. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Si Brad, nakita niya ang ilaw sa opisina ni Emily habang dumadaan. At nang sumilip siya, nakita niya si Jose. Ano, ikaf? Pumasok si Brad, namumula sa galit. Anong ginagawa ng delivery boy na to dito? Emily, anong ibig sabihin nito? Humarang si Emily sa harap ni Brad. Sir, pakinggan ninyo muna ako. Na-solve po niya ang code. Ngumisi si Brad. Ano? Na-solve ang code? Yung code na hindi nagawang 12 PhD mula Stanford sa loob ng 3 araw. Toto po, tingnan ninyo ang screen. Itinuro ni Emily ang monitor, ang berdeng ilaw, ang mensaheng System Restoration Complete. Nanigas ang muka ni Brad. Lumapis siya sa screen at sinuri ito. Tiningnan niya ang code logs. Decryption time, 2 minutes 14 seconds. Nanlaki ang bibig ni Brad. Paano? Tumayo si Jose. Na-solve na po ang code. Alis na ako. Nang akmang lalabas si Jose, hinawakan ni Brad ang braso niya. Sandali, paano mo to ginawa? Lumingon si Jose. Rainbow Table Reverse Lookup. Sinabi ko na po sa inyo kahapon. Nangitim ang mukha ni Brad. Gumuho ang kanyang pride. Sa sandaling iyon, may mgayabak sa pasilyo. Mga engineer na tumatakbo, natanggap nila ang system restoration alert. Na-decrypt na, Toto, sinong gumawa, nakdaksaan ang mga engineer sa cubicle ni Emily. At nakita nila si Jose. Biglang kumumpas si Brett. Teka, kalma lang lahat. Kailangan pa nating i-verify to, ngunit isang engineer ang sumigaw matapos tingnan ang logs. Nandito lahat sa logs. Siya mismo ang nag-type ng code. In less than 3 minutes, nagkagulo ang opisina.
Namutla ang mukha ni Brad. Tahimik na lumabas si Jose sa gitna ng mga tao. Ayaw na niyang manatili pa roon. Ngunit habang nasa pasilyo, narinig niya ang boses ni Brad. Huminto ka. Isang taong hindi natin kilala ang humawak sa system natin. Security breach to. Huminto si Jose at dahan-dahang lumingon. Tinitigan siya ni Brad. Trespassing ka. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Sumigaw si Emily. Sir, anong sinasabi ninyo? Siya ang nagligtas sa kumpanya. Manahimik ka, Emily. Ang pagpapasok mo ng outsider ng walang pahintulot ay ground for dismissal. Akmang kukunin ni Brad ang cellphone ng isang mahinahong boses ang narinig mula sa dulong pasilyo. Brad, tama na. Lumingon ang lahat. Isang babaeng nasa 50s na nakasuot ng gray suit ang papalapit. Si Susan Davis, ang chairwoman ng board ng Apex Fintech. Tumingin si Susan kay Jose. Kayo po ang nag-solve ni Code. Tumango si Jose. Lumapit si Susan at inilahat ang kamay. Salamat. Iniligtas mo ang trabaho ng 7,000 katao. Tinanggap ni Jose ang kamay ni Susan. Sumingit si Brad. Chairwoman, pero ang taong ito, hindi natin alam kung malamig na tiningnan ni Susan si Brad. Brad, ano ang ginawa mo sa loob ng 3 araw? Ang hindi nagawang 12 PhD mula Stanford, nagawa niya sa loob ng wala pang 3 minuto. Namula ang mukha ni Brad. Nagtanong si Susan kay Jose. Mawalang galang na, ano po ang pangalan ninyo? Jose Reyes po. Mr. Reyes, maari ba tayong mag-usap sandali sa opisina ko? Nakatubili si Jose. Haunet tumangho rin. Nakatubili si Emily kay Jose, isang tingin na nagsasabing, wag kang makaalala. Sumunod si Jose kay Susan, habang si Brad ay nakatingin sa kanilang likod ng may pagngingit-ngit. Nasa 30 floor ang opisina ni Susan. Mula sa salaming pader, tanaw ang buong San Francisco. 5:00 AM, unti-unti nang nagsisindi ang mailaw sa siyudad. Pinaupo ni Susan si Jose sa sofa. Maingat na umupo si Jose. Ang kanyang lumang hoodie ay hindi bagay sa marangyang opisina. Si Susan mismo ang nagtimplang 2 tasang kape at inabot ito kay Jose. Uminom ka muna, siguradong pagod ka. Tinanggap ni Jose ang kape. Ang init ay gumapang sa kanyang palat. Umupo si Susan sa tapat niya. Mr. Reyes, saan ninyo natutunan ang ganyang galing? Natahimik si Jose. Dapat ba siyang sumagot o tumayo na lang at umalis? Ngunit ang mga mata ni Susan ay tapat. Hindi tulad ni Brad na mapanghusga. Dahan-dahang naksalita si Jose. Sariling sikap po. Sariling sikap? Opo. Mula 11 anyos po, sa library lang ako nag-aaral. Nagulat si Susan. Kolehiyo? Hindi po ako nakatapos. Galing po ako sa ampunan. Wala po akong pambayad ng tuition. Lalong lumambot ang ekspresyon ni Susan. Pero paano mo natutunan ang ganyang advanced na skills? Huminga ng malalim si Jose. Nagtrabaho po ako sa Pilipinas, sa isang security company. Doon po ako natuto sa totoong laban. At ngayon po, naidiliwa ako. Tinitigan ni Susan si Jose. Parang may gusto pa siyang itanong pero pinigilan ang sarili. Sa halip, binuksan niya ang drawer at naglabas ng seke. Mr. Reyes, iniligtas mo ang aming kumpanya. Ito ang kabayaran. Inabot niya ang seke. Tinanggap ito ni Jose. Ang halaga, 50,000, nangingini ang kamay ni Jose. Ang 50,000 ay higit pa sa isang taong panggamot para sa kanyang ina. Nagpatuloy si Susan. At may isa pa akong alok. Gusto mo bang magtrabaho sa amin? Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Chief Security Officer. Ang sahod magsisimula sa 200,000 a year. Napatingin si Jose sa tseke, 200,000. Isang halagang hindi niya kikitain sa buong buhay niya sa pagde-deliver. Matatapos na ang pag-alala para sa kanyang ina. Makakabalik na siya sa trabahong makaling siya. Ngunit may ibang pumasok sa isip niya. Pilipinas, Marco, pagtataksil, korte. Umiling si Jose. Pasensya na po, tatanggapin ko na lang po ang tseke. Nagulat si Susan. Bakit? Pwede ko bang malaman ang dahilan? Tinitigan ni Jose si Susan. Ayoko na pong gawin ang trabahong ito, pero isa kang henyo. Nagawa mo sa loob ng wala pang 3 minuto ang hindi nagawa ang aming mapinakamagagaling na engineer. Kaya nga po mas lalo, tumayo si Jose.
Salamat po, tatanggapin ko po ang tseke. Gustong pigilan ni Susan si Jose, ngunit nang makita niya ang mga mata nito, natigilan siya. May malalim na sakit sa mga matang iyon. Bumuntong hininga si Susan. Sige, pero Mr. Reyes, kung magbabago ang isip mo, tawagan mo ako. Ito ang car ko. Inabot ni Susan ang kanyang business card. Kinuha ito ni Jose at inilagay sa bulsa. At Mr. Reyes, po, isa kang kahangahangang tao, huwag mo yang kakalimutan. Yumuko ng bahagya si Jose at lumabas ngang opisina. Habang nahihintay ng elevator, tumakbo si Emily palapit sa kanya. Mr. Reyes, lumingon si Jose, humihingal si Emily. Aalis ka na? Oh, yung alok ng kumpanya. Tinangihan ko, nakita ang pagkadismaya sa mukha ni Emily. Bakit? Napakagaling mo. Tinitigan ni Jose si Emily. Sincere ang pagkadismaya nito, mahina siyang nagsalita. Emily, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Dahil sa iyo, nakuha ko ang prangkailangan ko. Hanggang doon na lang yon. Paralang ba ang habol mo? Hindi sumagot si Jose. Lumapit pa si Emily. Mr. Reyes, anong nangyari sa Pilipinas? Nanigas si Jose. Nagsaliksik ako, Jose Reyes, 2021, DEFCON Manila Cybersecurity Conference Champion. Tama ba? Walang imik si Jose. Nagpatuloy si Emily. Pero pagkatapos noon, wala nang record, para kang bulang naglaho. Anong nangyari? Ipinikit ni Jose ang mga mata. Kayo, naranasan na ba ninyong may magtanong tungkol sa nakaraan na hindi ninyo masagot? Na kapag nagsalita kayo, parang guguho ang lahat, pero kapag nanahimik kayo, pasan ninyo ang bigat mag-isa. Nasa sandaling iyon ngayon si Jose, idinilat niya ang mamata. Pasensya na, pero ayokong sagutin. Nalungkot si Emily pero hindi na nagpumilit. Sa halip, may kinuha siya sa bulsa at inabot kay Jose, isang mainit na sandwich. Kung ganun, tanggapin mo man lang ito, kanina ka pa walang kain, ito na lang. Tinanggap ni Jose ang sandwich. Ang init sa kanyang palat, dumating ang elevator. Pagbukas ng pinto, pumasok si Jose. Bago maksara ang pinto, nagsalita si Emily. Mr. Reyes, sana makita tayo ulit. Gumitinang bahagya si Jose, naksara ang pinto. Samantala, sa third floor conference room, hinampas ni Brad ang mesa. Imposible, isang hamak na delivery boy, isang taong walang degree. Tahimik lang ang mga engineer sa paligid. Tinitigan ni Brad ang screen, ang code na ginawa ni Jose. Perpekto. Walang labis, walang kulang, napaka-efficient. Si Brad ay may PhD sa computer science mula sa MIT at MBA mula sa Stanford. 20 taon na siya sa Silicon Valley. Inhunit sa paktingan pa lang sa kuda, alam niyang hindi niya kailanman mapapantayan si Jose. Gumuho ang kanyang pride, isang engineer ang maingat na nagsalita. Sir, ang galing niya, no? Wala pang 3 minuto. Tinitigan ni Brett ang engineer. Manahimik ka, bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Mabilis na nagsibalikan ang ma-engineer. Naiwan si Brett nakatitik sa screen. Delivery boy, walang degree. Hindi niya matanggap na mas magaling sa kanya ang ganoong tao. Sineark niya ang pangalan ni Jose Reyes, 2021 DEFCON Manila Cybersecurity Conference Champion. Pagkatapos nun, wala ng record. Mas malalim ang hinukay ni Brad. Mga news article sa Pilipinas, mga forum, social media, at nakakita siyang isang artikulo, cybersecurity prodigy, tumakas matapos akusahan ng panloloko ng kasosyo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Brad. Isang manloloko pala. Inprint niya ang artikulo at inilagay sa drawer. Magagamit niya ito balang araw. Kapag sinubukan ni Jose na bumalik sa kumpanya, ilalabas niya ito. Sumandal si Brad. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo may tatago ang nakaraan mo. Sa labas, sumisikat na ang araw. Nalampasan ng Apex Fintech ang krisis. Nailigtas ang 7,000 na trabaho, naibalik ang yaman ng 300 milyong tao, ngunit nakaalis na si Jose. Sakaing motor, tinatahak niya ang makalsada ng San Francisco. Sa kanyang bulsa, ang tseke na 10,000. Ang prang magliligtas sa kanyang ina,
Hininto niya ang motor at kinuha ang cellphone. Tumawag siya sa Pilipinas. Nay, Jojo, anak, bakit napatawa ka sa ganitong oras? Nay, ipapadala ko na po ang pampagamot ninyo. Ngayon din po. Narinig niya ang pahikbi sa kabilang linya. Anak, salamat. Salamat anak ko. Nainit ang gilid na magamata ni Jose. Nay, wag na po kayong mag-alala. Okay na po ang lahat. Pagkababangang tawag, tumingala si Jose sa langit. Sumisikat na ang araw. Nagsisimula ang isang bagong araw. Magde-deliver ulit si Jose. Ngayon, bukas, at sa mga susunod na araw. Ngunit may kaunting pagkakaiba na. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Pinaandar niya ang motor at muling sumabak sa kalsada. Lumipas ang 2 linggo. Bumalik sa dati ang buhay ni Jose. Gigising ng 4:00 AM para mag-deliver, uwi ngang 11:00 PM. Motor, insulated bag, notifikasyon sa cellphone, ang pamilyar na routine. Ngunit may isang bagay na nagbago, hindi na siya nag-alala sa pera. Idineposito niya ang 50,000 at nagpadala ngang 3,000 sa kanyang ina. Ang natirang pera ay sapat na para sa 3 buwang gastusin. Habang kumukuhang order sa sandwich shop, kinausap siya ni Mang Ben. Jojo, mukhang gumaan ang itsura mo ngayon. Ah, po? Oh, may maganda bang nangyari? Ngumiti si Jose. Medyo po, inabutan siya ni Mang Ben ng mainit na kape. Ganyan dapat. Ang mabata, dapat laging nakangiti. Habang nasa biyahe, tumunok ang cellphone ni Jose. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Hello, Mr. Reyes, ako to, si Emily. Natigilan, si Jose. Emily. Oh, may oras ka ba ngayon? May kailangan akong sabihin. Nag-alangan si Jose. Ayaw na niyang masangkot pa sa Apex Fintech, ngunit may pagkaapurahan sa boses ni Emily. Anong problema? Hindi pwedeng sa telepono. Kailangan nating makita. Please, bumuntong hininga si Jose. Saan? 2:00 ng hapon. Nakaupo si Jose sa isang maliit na coffee shop sa downtown San Francisco. Pumasok si Emily. Maputla ang kanyang mukha. Malalim ang dark circles sa ilalim ng mata. Mr. Reyes, salamat sa pagpunta. Umupo si Emily sa tapat niya. Nanginginig ang kanyang makamay. Anong problema? Tanong ni Jose. Lumingon si Emily sa paligid bago magsalita. May problema ulit sa kumpanya. Kumunot ang nu ni Jose. Anong problema? Isang linggo nang may maanomalya sa system. May mga transaction records na nawawala, nasisira ang database. Anong kinalaman ko diyan? Sabi ni Brad na ayos na niya. Pero alam ko, hindi na ayos ang problema. Tinago lang. Huminga ng malalim si Jose. So, tinitigan ni Emily si Jose. Sinilip ko ang logs. Angkot na inayos mo, may gumalaw. Naging matalim ang tingin ni Jose. Sino? Hindi ko alam. Pero base sa access logs, team leader authority ang ginamit. Si Brad lang yon. Bakit mo sa akin sinasabi to? Dahil ikaw lang ang makakalutas nito. Ikaw lang, Mr. Reyes. Umiling si Jose. Pasensya na, pero ayoko nang makialam. Mr. Reyes, please. Kung hahayaan natin to, babagsak talaga ang kumpanya. Tumayo si Jose. Emily, problema yan ang kumpanya ninyo. Isa lang akong delivery rider. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Jose. Mr. Reyes, iniimbestigahan ka ni Brad. Nanigas si Jose. Ano? Yung nangyari sa Pilipinas. Yung kaso ngang panloloko. Yung pagtakas mo. Lahat yon hinahalungkat niya. Namutla ang mukha ni Jose. Mahinang nagsalita si Emily. Gumagawa si Brett ng alas laban sayo. Para sa araw na bumalik ka. Napakuyom ngang kamao si Jose. Kayo, naranasan na ba ninyo na ang nakaraan na gusto ninyong itago ay nalaman ng iba at may takot na gagamitin itong sandata laban sa inyo? Iyon ang nararamdaman ni Jose ngayon. Umupo siyang muli. Anong kailangan kong gawin? Inilabas ni Emily ang kanyang laptop. Tingnan mo ang system logs. May mali. Tiningnan ni Jose ang screen, ang code,
Ang parte na inayos niya 2 linggo na ang nakalipas. Ang dating malinis na code ay magulo na ngayon, halatang may pilit na isiningit. Nagbago ang tingin ni Jose. Ito ay isang backdoor. Backdoor? May gumawang lihim na daan para makapasok sa system at ginawa ito sa napakatusong paraan. Namutla si Emily. Sino? At bakit? Mas sinuri ni Jose ang code. May pattern. Magaspang ang pagkakagawa. Ang isang magaling na hacker ay hindi mag-iwan ng ganitong bakas. Hindi si Brad ang gumawa nito. Nag-utos siyang iba, isang external hacker, at palpak ang trabahong hacker na yon. Itinulak ni Jose ang laptop. I report mo to kay Chairwoman Susan, hindi ko na to trabaho. Umiling si Emily. Hindi pwede, walang ebidensya. Itatanggi lang lahat ni Brad. So, anong gusto mong gawin ko? Kailangan, ikaw mismo ang humuli sa kanya. Kailangan nating makakuha ang ebidensya kung ano ang balak niyang gawin sa backdoor. Akmang tatayo si Jose. Ngunit pinigilan siyang susunod na sinabi ni Emily. Mr. Reyes, gagamitin ni Brad ang nakaraan mo laban sa iyo. Bago niya gawin yon, kailangan nating unahan siya. Tinitigan ni Jose si Emily. Anong gusto mo sa akin? Bumalik ka sa kumpanya. Opisyal, para makaroon ka nga akses sa system. Matagal na nanahimik si Jose. Sa labas, naglalakad ang mataong may normal na buhay. Gusto rin ni Jose ganon. Mag-deliver lang, kumita, ipadala sa ina. Ngunit hindi siya titigilan ni Brett. Dahan-dahang nagsalita si Jose. May kondisyon ako. Sabihin mo, kapag napabagsak natin si Brett, alis ako ulit. Hindi ako mananatili sa kumpanya. Tumango si Emily. Siga. Bumuntong hininga si Jose. Kailan ako magsisimula? Bukas. Kakausapin ko si Chairwoman Susan. Tumayo si Jose. Paglabas ang coffee shop, tumingala siya sa langit. Makulimlim. Tapos na ang kapayapaan. Kinabukasan, 9:00 AM. Nakatayo si Jose sa harap ng Apex Fintech. Wala siyang suit. Ang pinakamalinis niyang damit ay isang itim na pantalon at puting polo. Kahit plansado, hindi ito may kukumpara sa mga mahaling damit ng ibang empleyado. Pumasok siya sa lobby. Ngumiti ang receptionist. Mr. Jose Reyes, tama po. Hinihintay po kayo ni Chairwoman Susan. Tumango si Jose at naktungo sa 30th floor. Masayang sinalubong ni Susan si Jose. Mr. Reyes, masaya akong makita kang muli. Natutuwa akong nagbago ang isip mo. Inabot ni Susan ang kontrata. Magsisimula ka bilang Senior Security Engineer. Sahot, 120,000. Pirmahan mo lang dito. Mabilis na binasa ni Jose ang kontrata. Maganda ang alok. Pumirma siya. Ang pwesto mo ay nasa 3rd floor. Si Emily ang maggabay sa'yo. Salamat po. Nang paalis na si Jose, humabol si Susan. Mr. Reyes, maging maingat ka kay Brad. Medyo mahirap siyang pakisamahan. 3rd floor. Pagpasok ni Jose, lahat ng mata ay nasa kanya. Ang lalaking naksolve ng kode sa loob ng wala pang 3 minuto. Kumalat na ang balita. Sinalubong siya ni Emily. Mr. Reyes, dito. Dinala siya ni Emily sa isang upuan sa may bintana. Malinis na mesa, dual monitors, bagong computer. Ito ang pwesto mo. Umupo si Jose. Pagkatapos ngang mahigit 2 taon, nakaupo na naman siya sa isang maayos na opisina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintong conference room at lumabas si Brett. Natigilan siya nang makita si Jose. Halo-halong gulat at inis ang nasa mukha niya. Bakit ka nandito? Sumagot si Emily. Sir, si Mr. Reyes po ay kasama na natin sa team bilang senior engineer simula ngayon. Namula ang mukha ni Brad. Ano? Sinong nag-aproba? Si Chairwoman Susan po mismo ang nagdesisyon. Nangitanggi ang mga ngipin ni Brad. Ngunit hindi niya pedang kontrahin ang desisyon ni Susan. Lumapit siya kay Jose. Sige, pero teritoryo ko ito. Susundin mo ang mga patakaran ko. Malinaw. Tinitigan siya ni Jose. Opo. Ngumisi si Brad at pumasok sa kanyang opisina. Malakas na isinara ang pinto. Nakbulungan ang mga engineer. Hindi sila pinansin ni Jose at binuksan ang computer. Lumapit si Emily. Magingat ka. May binabalak si Brad. 3,
11:00 p.m. In-access ni Jose ang system. Binuksan niya ang logs, ang backdoor. Mas malalim ang kanyang hinukay. Ang backdoor ay hindi lang para makapasok. Dinisenyo ito para magnakaw ng partikular na data. Tinunton niya ang code. Ang database na ina-access ng backdoor, transaction history, user information, financial data, nanggitim ang tingin ni Jose. Hindi ito aksidente. May intensyong magnako ng data ng kumpanya. Tingnan niya ang access history ng backdoor. Huling access, kagabi, 11:00 p.m. Access Authority. Team Leader, si Brad. Mas malalim pa ang hinukay ni Jose. Ang daming data na ninakaw, 300 GB sa loob ng isang linggo, napakuyom siyang kamao. Ibig sabihin, halos lahat ng core information ng kumpanya ay nakuha na. Nak-message siya kay Emily, nahanap ko na. Naknanakaw si Brad ng data. Sagot ni Emily, saan niya dinadala? Tinunton ni Jose ang IP address, ngunit pabago-bago ito. Gumagamit ng maraming proxy servers para itago ang destinasyon. Pinag-aralan ni Jose ang pattern. Pagkatapos ang 10 minuto, natunton niya ang final destination. Isang server sa Beijing, China. Nanlamig ang pawis ni Jose. Ibinenta ni Brett ang data ng kumpanya sa ibang bansa. Akmang tatawagan niya si Susan, ngunit natigilan siya. Wala pang matibay na ebidensya. Pwedeng itanggi lahat ni Brett. Sasabihing nahak siya, kailangan niya nga solidong ebidensya. Kailangan niyang mahuli si Brad sa akto. Naktanim si Jose ngang isang code. Isang alert system na magabiso sa kanya sa oras na may mag-access sa backdoor. At naghintay siya. On, 0 PM. Mag-isang naiwan si Jose sa opisina. Pinauna na niya si Emily. Nakatiti siya sa monitor. Naghihintay. 11:00 p.m. Tumunog ang alert. May nag-access sa backdoor. Agad siyang nagsimulang mag-trust. Lokasyon, opisina ni Brad. Tumayo si Jose at tahimik na naglakad papunta sa opisina ni Brad. May liwanag na sumisilip sa ilalim ng pinto. Nasa loop si Brad. Kinuha ni Jose ang cellphone at sinimulan ang voice recording. At binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Brad sa harap ng computer. Sa screen, data and kumpanya at isang progress bar na nagsasabing transferring. Nagulat si Brad. Bakit? Bakit ka nandito? Agad niyang sinubukang patayin ang monitor, ngunit mas mabilis si Jose. Pumasok siya at kinunan ng litrato ang screen, ang data, ang destination IP address. Malinaw lahat. Sumugod si Brad. Hayop ka. Akin na yang cellphone. Ngunit naibulsa na ni Jose ang telepono. Kinwelyuhan siya ni Brett. Anong alam mo? Tinitigan siya ni Jose. Alam kong ibinabenta mo ang datang kumpanya sa China. Namutla si Brad. Ebidensya. Nasaan ang ebidensya mo? Tinapik ni Jose ang bulsa niya. Nandito lahat. Itinula siya ni Brad at binuksan ang drawer. Inilabas niya ang artikulo. Hindi ka rin malinis. Isang manloloko na tumakas mula sa Pilipinas. Nanigas si Jose. Ngumisi si Brad. Kapag isinumbong mo ako, ikakalat ko to sa buong kumpanya na isa kang kriminal. Sinong maniniwala sa'yo? Kinuyumos ni Jose ang papel. Tinitigan niya si Brad. Ayoko, anuman ang nakaraan ko, krimen ang ginawa mo. Ire-report ko to kay Chairwoman Susan. Lumabas si Jose. Sumigaw si Brad. Magsisisi ka. Sisirain ko ang buhay mo. Hindi lumingon si Jose. Nanginginig ang kamay niya. Natatakot siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tatakbo. Kinabukasan, 8:00 AM, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Si Susan, ang 12 board members, at sina Jose, Emily, at Brad. Mr. Reyes, pakipaliwanag mul ang iyong report. Tumayo si Jose. Nanginginig ang kamay niya, ngunit malinaw ang boses. Si Brett ay naglalabas ng data ng kumpanya. Ipinakita niya sa screen ang ebidensya, ang 300 GB ng data na ipinadala sa Beijing. Ang access logs gamit ang account ni Brad. Tumayo si Brad. Kasunungalingan. Nahack ang account ko. Ipinakita ni Jose ang litrato mula sa cellphone niya. Ang computer screen ni Brad ang data transfer. Sumigaw si Brad. Gawa-gawa lang yan. Hindi ninyo pwedeng pagkatiwalaan ang taong yan. Malamig na nagtanong si Susan. At bakit hindi?
Inilabas ni Brad ang artikulo dahil isa siyang kriminal na tumakas mula sa Pilipinas. Paano ninyo paniniwalaan ang isang manloloko? Natahimik ang lahat. Ang mga mata ay napunta kay Jose. Nagtanong si Susan, Mr. Reyes, totoo ba ito? Dahan-dahang tumango si Jose. Kalahating totoo, kalahating kasinungalingan. Ipinaliwanag niya ang lahat ang pagkapanalo sa DEFCON Manila, ang pagtataksil ni Marco, ang pagtakas niya. Tama po si Brad, isa akong kriminal sa mata ang batas ang Pilipinas, isang duwak na tumakas. Ngumisi si Brad, kita ninyo, mismong siya umamin na. Ngunit nakpatuloy si Jose. Pero walang kinalaman yon dito, ang pagnanakaw ni Brad ng data ay isang katotohanan. Anuman ang nakaraan ko, ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Tumingin si Susan kay Brad. Brad, ano ang ginagawa mo sa opisina mo kagabi ngang 11:00 PM? Overtime. Gumagawa ng report. Tumango si Susan at kinuha ang telepono. Security, dalhin ninyo ang CCTV footage ng third floor kagabi. Namutla si Brad. Pagdating ng footage, kitang-kita ang lahat. Ang pagpasok ni Brad, ang pagdating ni Jose, at ang paglabas ni Brad na kinukwelyuhan si Jose. Bakit may away kung gumagawa ka lang report? Tanong ni Susan. Hindi makasagot si Brett. Inutusan ni Susan ang IT na suriin ang computer ni Brett. Tumayo si Emily. Chairwoman, magpapatuto po ako. Ipinakita niya ang ebidensya ngang backdoor na itinanim sa code ni Jose na tukma sa excess time ni Brett. Pakalipas ng 1 oras, dumating ang resulta ng IT. May nakitang encrypted file sa computer ni Brad, lahat ng data ng customer at kumpanya. Bumaksak si Brad sa upuan, malamig na nagdeklara si Susan. Brad, tanggal ka na at idedemanda ka namin. Dinalangam gagward si Brad palabas. Tumingin si Susan kay Jose. Mr. Reyes, salamat. Muli mong iniligtas ang kumpanya. Ang tungkol sa nakaraan mo, iimbestigahan ko, pero ang malinaw, 2 beses mo kaming tinulungan. Tumingin siya kay Jose. Mr. Reyes, mananatili ka na ba sa amin? Tumingin si Jose sa labas. Bukas ko po ibibigay ang sagot ko. Kinagabihan, sa kanyang maliit na kwarto, may 2 dokumento sa mesa. Ang kontrata mula sa Apex Fintech bilang Chief Security Officer at isang plane ticket papuntang Maynila. Alin ang pipiliin niya? Tumawag siya sa Pilipinas. Nay, uwi na po ako. Anak, pro yung kaso mo. Alam ko po, pero hindi na po ako tatakbo. Ikinuwento niya ang lahat. Naintindihan ko na po. Walang mareresolba kung tatakbo ako. Nanginginig ang boses ng ina niya. Malaki ka na talaga, anak. Pakababang tawag, kinuha ni Jose ang kontrata. At dahan-dahan niya itong pinunit. Kinabukasan, sa opisina ni Susan, Mr. Reyes, ano ang desisyon mo? Uwi po ako sa Pilipinas. Bakit? May mangga kailangan po akong tapusin doon. Bumuntong hininga si Susan. Mr. Reyes, kagabi, kinausap ko ang isang abogado sa Pilipinas. Nagulat si Jose. Ipinaimbestiga ko ang kaso mo. Malinaw na minanipula isang Marcos Santos ang mga ebidensya. Kaya, ang legal team ng aming kumpanya ang mapinakamagaling na abogado sa Pilipinas ang hahawak sa kaso mo. Sagot namin lahat. Hindi makapaniwala si Jose. Bakit po? Hinawakan ni Susan ang kamay niya. 2 beses mong iniligtas ang kumpanya. Ngayon, kami naman ang magliligtas sa'yo at pagkatapos na lahat sa Pilipinas, bumalik ka. Hihintayin ka na posisyong ito. Nainit ang mga mata ni Jose. Salamat po. 3 buwan ang lumipas. Regional Trial Court ng Quezon City. Binabasa ang hukom ang desisyon. Ang akusadong si Marcos Santos, napatunayang nakasala sa pagnanakaw ng intellectual property, pamemeke ng ebidensya, at malisyosong pag-aakusa laban kay Jose Reyes. Hinahatulan ng 2 taong pagkakakulong at inutusang bayaran si Mr. Reyes ng inyong harong miyong bilang danyos. Hinampas ang hukom ang gafel, napapikit si Jose. Pagkatapos ng 3 taon, malinis na ang kanyang pangalan. Sa labas ang korte, naghihintay ang kanyang ina, nakangiti, lumuhod si Jose sa harap niya. Nay, tapos na po, okay na ang lahat. Makalipas ang 2 buwan,
Sa San Francisco International Airport, sinalubong siya nina Emily at Susan. Pagdating sa lobby ng Apex Fintech, pumalakpak ang mga empleyado. "Welcome back, Mr. Reyes." Sa kanyang bagong opisina bilang Chief Security Officer, tinitigan niya ang litrato nilang kanyang ina. Pumasok si Emily na may dalang kape. "Jojo, ang galing mo." "Hindi, Emily. Dahil to sayo. Naktiwala ka sa akin." Tumingin sila sa labas. Palubo na ang araw. Naisip ni Jose, 3 taon na ang nakalipas nang dumating siya rito na walang-wala. Ngayon, iba na, malinis ang pangalan niya, ligtas ang ina niya, at may mataong nagtitiwala sa kanya. "Emily," sabi niya, "may natutunan ako." "Ano yon?" "Walang mareresolba kung tatakbo ka. Kailangan mong lumaban para makaroon ng daan." Ngumiti si Emily. "Napakalakas mong tao, Jojo." Umiling si Jose. Hindi lang ako sumuko." Umupo si Jose sa kanyang desk at binuksan ang computer. Magsisimula na ang bagong trabaho, ngunit hindi na siya natatakot. Inilagay niya ang makamay sa keyboard. Lahat ng kanyang pinagdaanan ang galing na hinasa. Ang mga pagsubok na tiniis ay paghahanda para sa sandaling ito. Nagsimula siyang mag-type, isang bagong simula. Hindi na pinili ni Jose na tumakbo, at ang desisyong iyon ang nagbago sa lahat. Mga kaibigan, sa ating buhay, may mga pagkakataong gusto rin nating tumakas. Kapag inaapi tayo, kapag pinagbibintangan, kapag pakiramdam natin ay walang kumakampi sa atin. Ngunit tandaan ninyo, kung tatakbo kayo, mananatili ang problema. Kapag lumaban kayo, doon magbubukas ang daan. Naging matatak si Jose kahit nakasuot ang uniforme ngang delivery rider dahil naniniwala siya sa kanyang kakayahan. At dahil may isang tao kahit isa lang na naniwala sa kanya, huwag kayong susuko. Kahit gaano kahirap ngayon, sa loob ninyo ay may kakayahang baguhin ang mundo at darating ang taong maniniwala sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig. Bago kayo umalis, mangyaring i-like at mag-subscribe. At i-comment kung saang panig ng mundo kayo nakikinig ngayon. Ito ang landas ng buhay, naniniwala sa walang hanggang potensyal ngang bawat tao.